Yun kasi yung isang values na nawawala na sa mga drivers ngayon. Driver's courtesy po. Kapag may mga ganyan akong na-encounter na bigla na lang sumisingit, nag-overtake na wala sa lugar, sinasabi ko, God bless you, brother. Ayon po sa observation namin, minsan ang aksidente, hindi nagkakaroon ng major injury or even fatality yung driver at saka yung passenger niya dahil sa nangyari na aksidente, kundi dahil po hindi po naka-seatbelt. Oo. Kaya nga ako, sir, kahit nakamotor ako, nag-seatbelt ako. Welcome sa For a Better Governance, mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Ayan, welcome sa ating pang-anim. Natutuwa kami sa mga nakapanood and mga viewers natin. So, patuloy niyo pong suportahan itong show natin. And ang hope namin meron kaming maidagdag sa kaalaman natin on governance and community natin. And ngayon, very special ulit tayo at hindi naman po tayo pa uhuli-uli sa mga latest governance issues or mga impormasyon na kinakailangan pong malaman natin. And isa ito sa mga focus talaga ng ating local government units. Ayon nga sa Local Government Code, Section 16 at 17, napakahalaga na ma-maintain ng local governments natin yung road safety. At ganun din, syempre, for basic services and facilities, kinakailangan yung mga infrastruktura katulad ng mga magagandang kalsada, mga bridges, kasi ito yung magsisilbing connecting ng ating mga biyahero, mga produkto from one place to the other. And ngayon, isa sa mga very active partners ng 4A Local Governance Resource Center and Multi-Sectoral Advisory Committee, isa sa pribadong institusyon, pero yun na lang kanilang efforts para matulungan ang general public na talagang kasama natin lagi sila ng promotion ng safety, ng tourism. So may ilang mga projects na kami nga na involved sa kanilang mga initiatives and nakakatuwa na ito ay supported ng iba-iba pa rin ng mga iba-ibang department. So, ito yung tinatawag na collaboration. So, ngayon, ating wine-welcome ang kasamahan natin from MPT South, Mr. Carlo T. Hipol. Palakpakan naman natin, Sir. Sir Carlo, welcome sa For a Better Governance. Ayan. So, you may take your seat and your throne and the headset. Ayan. Okay, yan. Welcome po, Sir Carlo, sa For a Better Governance. Sir Carlo, gusto naming makilala muna si Sir Carlo. Sir Carlo, pakilala ka naman. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ako po si Carlo Hipol. Ako yung head ng traffic operations ng Metro Pacific Tollway South. Ang Metro Pacific Tollway South, siya po yung nag-ooperate ng tinatawag natin na Calax or Cavite Laguna Expressway. Kapartner din po kami ng PRA, yung Philippine Reclamation Authority sa operations and maintenance ng tinatawag natin na Cavitex. So madalas nating binabayaran yan, lalo na sa mga activities ni DILG4A on their way to Tagaytay, Cavite area, Laguna. So malaking convenience nung meron tayong mga expressway na yan. So sir, ano naman po yung pag-uusapan natin ngayong umaga na maaaring makatulong sa ating mga viewers? Siyempre, ang operations kasi ng MPT South is ito nga nakafocus siya sa expressways po. So napakahalaga po yung tinatawag natin na road safety. Meron po kaming tinatawag na Ready for Safety na program namin na nailunsad ito noong May 22, 2025. Suporta namin ito sa Road Safety Month at magpapatuloy ito sa kabuuan ng taon ng 2025. Meron pong ibig sabihin itong Ready for Safety. Yung R is responsible sa pagmamaneho, Yung E naman, expressway ready ako, At saka yung A, ayos ang sasakyan ko. Yung D naman is disiplinado akong magmaneho at saka yung Y naman is yes for safety. Isa-isahin natin. Ang ganda ng nung abbreviation ready. So, alalahanin lagi natin to CCR. Kailangan po daw tayo ay responsableng magmaneho. Si E ay expressway ready. Ready ako. Expressway ready ako. So, ibig sabihin nito, ano ba yung pwede natin gawin para ready tayo sa expressway, sir? R, responsableng pagmamaneho. Ang layunin po nito is yung dapat tayo mga driver is aware tayo sa mga causes ng pwedeng mangyari na aksidente sa mga expressway.
Yun, at syempre kapag aware tayo dito, habang tayo ay nagda-drive, meron tayong pag-iingat na gagawin. Yun. Yun po. So dito, tinatalakay actually dito yung different causes at saka yung mga different types ng accidents. Yun yung expressway ready naman ako. Ang tinutumbok naman nito is yung ano ba yung mga facilities na nasa loob ng expressway at saka ano yung mga dapat na mayroon sa isang sasakyan para sa ganun pag siya ay nag-traverse sa expressway ay talagang masasabi natin na ready siya. Ano po ba yung mga kailangan i-prepare ng mga biyahe at gagamitin yung expressway, sir? Yun, usually ang expressway natin mayroong mga services na pinoprovide, no? So kapag halimbawa po, kapag tayo po ay nasirahan, meron po tayong mga agaran pong mga patrol vehicles na pwedeng tumulong kaagad dyan. Meron din tayong mga tinatawag na mga emergency responders. Depende po kung ano kasing klase ng incident yung na-encounter natin dyan. For example, pag meron tayong mga tinatawag na medical emergencies, meron tayong medical responders, no, mga first aider. Usually na 24/7 na naka-designate yan sa expressway na kapag meron tayong na-aksidente at kailangan ng first aider, agaran pong re-respond yan. Or kung halimbawa mayroon namang tumumba na truck, bali sila yung naki-clear, mga clearing operations team, ganun po yan. Siyempre kapag nasiraan naman tayo, halimbawa blown tire ganyan or flat tire or mga heat engine, meron tayong mga services din na pinoprovide. Pero ang importante po dito kapag nagtatraverse tayo sa expressway, ang pinaka maganda kasing gawin ng mga motorist natin para hassle-free nga po yung pagdadrive is yung pagpapa-install ng EasyTrip RFID. At siyempre, para naman maalam natin kung ano yung sitwasyon ng traffic natin, meron kaming tinatawag na MPT Drive Hub. So, isa pong itong application kung saan malalaman mo yung mga information na nakakapaloob sa expressway kung saan ka magta-traverse. Yan po yung CALAX, Cavitex, yung tinatawag natin na North Luzon Expressway at saka EasyTex. Yan, malalaman po natin dyan yung situation ng traffic at saka syempre yung condition po ng account balance natin sa RFID, malalaman natin din doon. Sir, nabanggit nyo yung mga medical emergencies and road emergencies. Sir, meron po ba tayong natatalang record kung ano yung mga kalimitang emergencies na nangyari sa mga expressways na sakop po ninyo? Ayun po. Base po sa observation namin sa mga inoperate natin na expressway, dalawa po ang klase ng tinatawag natin na traffic incident. Ang una po yung tinatawag natin na vehicular breakdown. Pangalawa yung vehicular accident po. So unahin ko po yung vehicular breakdown. Yung vehicular breakdown, ang mga top causes po ng breakdown ng sasakyan is yung tinatawag natin na engine problem. So usually ito po yung mga overheat, mga ganon. Sir, yung overheat ng ulo ng driver kasama ba yun sa... Isa yan sa mga dapat nating isaalang-alang din kapag tayo ay nagmamaneho, no? Dapat yung kasama yan sa blow bagets. So yung nasa dulo, yung self. Sir, ano po yung blow bagets? Actually, ang ibig pong sabihin ng blow bagets is brake, light, oil, water, gas, yung engine, yung tire natin, at saka yung self. Sir? Yung after ng water ay battery. Ayan. So brake sa battery, dalawang B po yun, no? So SI self. Self. So yung kasama yung self. Kasama yung self talaga. Kasi minsan bago yung sasakyan, top condition siya. Pero pag nag-drive naman for example, kulang sa tulog, ganyan, or pwedeng inaantok siya, nakainom. Or hindi nakainom ng maintenance niya. Yun. Pwedeng ganun. Or pwedeng nag-maintenance siya, yung tinik niya na gamot is nakakantok. Yun. So pwedeng maging dahilan kasi ng ng aksidente. Mga road rage. Yung mga road rage. Dami pa naman, sir, na nitong mga nakaraan na mga instances na naubos ang pasensya. Tama po yun. Actually, ang isa sa mga importante talaga na isaalang-alang pag tayo ay umalis sa ating bahay or sa trabaho, papunta sa ating destination is yung tinatawag natin na driver's courtesy po. Driver's courtesy. Driver's courtesy. Yun yung pagbibigay natin ng respeto sa kapwa natin na driver. Yun kasi yung isang values na nawawala na sa mga drivers ngayon. Opo. Kita ko nga yung isang video siguro nakita nila yung mga road rage na nangyayari nung nakaraan, barilan, etc. Ang ginawa na lang sa init ng ulo, sinigawan na lang nung babae, "Oy, pangit ka." Okay lang ba yun, sir? Or depende kung pangit talaga. Joke lang. Importante din na ma-express yung yung feeling mo pag ganun, pero mas maganda kapag mag-isa mo na lang, isara mo na lang yung pintuan, tapos ganun lang ako, sir, kung meron kang sabihin
Ako po kasi motor, so naka-helmet tayo. Yung sisigaw ko na lang doon sa loob ng helmet, hindi ko nabubuksan kasi baka mamaya mapaano pa, no, sir? Okay lang ba yun, sir? Sa akin kasi ang ginagawa ko diyan kapag may mga ganyan akong na-encounter na bigla na lang sumisingit, nag-overtake na wala sa lugar, sinasabi ko, God bless you, brother. God bless you. Napakabait mo naman, sir. Kaya po siguro kayo yung kinuha ng MPT South bilang yung position niyo po sa head po ng traffic operations. Yan, head ng traffic operations. So ang qualification niya ay katulad ni sir, God bless you. God bless you na lang. Yun ang pinaka-best so yun talaga. Yung best frustration na outlet nyo. Yes. Oo, wag cursing. Wag cursing. Magbigay kayo ng blessing. Oo. Sir, tag-ulan na. Ano naman yung posibleng maging impact nito sa mga biyahero natin sa ating mga kalsada, sir? Yun. So, tag-ulan na po, may mga, usually ang kadalasan na ini-encounter natin kapag ganitong mga panahon is yung tinatawag natin na zero visibility. Tapos yung slippery road, yun po. So, para maiwasan po natin itong tinatawag na zero visibility, importante po syempre na panatilihin natin na maayos yung condition ng ating mga lights, no? Yung tinatawag natin na headlamp. Yun, tapos yung fog lamp, tapos syempre yung wiper din po ng ating sasakyan, ensure din natin na maayos yan. Kasi minsan, kahit na maayos yung kalsada, kapag yung wiper is hindi maayos, din kasi blur or hindi maayos yung vision. So, pwedeng mag-cause yun ng aksidente. Ngayon, isa din dyan yung ensure natin na yung tires natin ay maayos, no? Kasi kapag po basa ang daan, usually dapat ang grip ng gulong, yung ibig sabihin yung kapit ng gulong sa kalye is maayos. Ngayon po, kapag hindi po kasi maganda yung grip, yun po yung nag-slide yung mga sasakyan dahil mabilis, nag-slide, hindi maayos yung grip niya or yung kapit niya sa pavement, ito po ay nadudulas at bumabangga. Isa din po yan sa mga nagiging sanhi ng dahilan kapag ganito na tag-ulan. Yun po, at saka yung paggamit po ng mga ilaw, usually kapag ganito po na nagsisiro visibility, hindi po safe na pagganahin natin yung hazard light. Kasi ang disadvantage po nun, pag pinagsabay mo kasi yung hazard light, kapag gusto mong lumipat sa kaliwa, wala ka nang magagamit kasi naka-hazard sila. Gusto mo namang lumipat sa kanan, hindi mo rin magagamit. So yung nasa likuran, hindi rin niya alam kung ano yung direction mo. So kapag mag-overtake ito, may tendency na yun nga mag-create ng angle collision. So yung mga sakyan at mga motorista, driver na nag-hazard light nang wala namang emergency or hazard, makonsider po ba natin sila na kamote? Unsafe po. Unsafe drivers po yun. So, ibig sabihin, nagbibigay po sila ng hindi magandang unsafe condition sa kalsada. So, isaalang-alang po natin na kapag tayo po ay nagbiyahe sa expressway, syempre meron po tayong makakasabay dyan na pamilya, may kasamang bata, may mga pupuntahan, ganun. Na importante, for example, may mga transaction yan sa ibang bansa or napakahalaga ng mga meeting. Syempre kapag nag-involve po sila sa aksidente, ang laki pong abala noon. At for example, pag ito ay nagresulta sa major injury or fatality, ayun, kawawa naman po yung pamilya na involved. Kaya isaalang-alang po natin talaga yung dapat safe po tayo kapag tayo ay nagtatraverse sa mga kalsada natin sa expressway. Tama, sir. Thank you. So, safety number 1. Sir, gusto kong tanungin po sa inyo. Ikaw bilang driver, sir, ano yung pinakayaw mo na makakasabay mong klaseng driver sa daan? Yun. So, ako, taga Baguio po ako, madalas akong umuwi ng Baguio kasama po yung family ko. Ito po yung mga talagang unsafe conditions na talagang aware na aware ako. Number 1 po, yung nasa pagitan ka ng isang truck at saka bus na nasa likuran or dalawang truck. Uy, no, so, parang may case tayo dyan sa norte nung nakaraan, di ba po? Yun, so ganun. Ang ginagawa ko po kapag ganun, syempre, kailangan mong mag-overtake. No? Ngayon sa pag-overtake, meron kasing safe way of doing it. Like, huwag ka munang biglang mag-overtake agad, tapos bigla ka nang mag-overtake doon sa truck na gusto mong overtakean or yung bus. Syempre, ang proper way of doing it is that mag-signal light ka muna. So, signal light ka kaliwa,
pag aware ka na nakuha mo na yung pansin nung nasa likuran mo at saka yung nasa harapan mo na truck, doon ka na mag-overtake. Kasi minsan kasi ang ginagawa ng ibang driver, pag nag-directional sila, directional light, lipat sa kaliwa ka agad, overtake ka agad. Eksakto pala na yung truck din, lilipat din siya. So yun, nagiging unsafe po yun. Tapos kung nakikita mo rin syempre na malapit yung truck or bus na nasa likuran mo, malapit sa'yo, syempre, kailangan magkaroon tayo ng discretion na ilipat natin yung sasakyan natin dun sa safe na lugar. Yun po yung isa. Pangalawa po, yung hindi magandang practice is yung biglang pag-overtake. No? Yung for example, liko muna bago lingon. Bigla na lang na mayroong sisingit sa harapan mo. Ay, no. Ganon, yun. So, nakakagulat yun. Ayun, unsafe din yun. Ang ginagawa ko din dyan, kapag ako naman yung nasa sitwasyon is, muna yun nga, hazard muna, kunin mo muna talaga yung pansin ng overtaken mo. Pag gabi, flash ka ng headlamp mo. Pag nakuha mo na yung attention noong overtaken mo, saka ka mag-overtake. Tas ang isa diyan yung distansya mo doon sa nasa harapan. Panatilihin natin yun ang nakakadismaya lang kasi dito dahil nga sa kakulangan ng kaalaman ng mga kasama natin, kapag minimaintain mo yung safe distance mo doon sa sinusundan mo, minsan tinitik advantage ng iba yung na sumisingit sila. Sumisingit kasi. Sumisingit sila. So, ang problema kasi doon, pag biglang napreno yung nasa harapan, magpipreno rin yung yung sumingit. Karambola. Ikaw yung doon at fault kasi ikaw yung babangga eh. Oo. Yun. So, minsan kasi ang gagawin mo, pag may sumingit, di syempre, bibigyan mo na naman ng tamang distance. Tapos may sisingit na naman. Ganun. Medyo frustrating talaga yung ganun na experience. So, yun yung isa sa mga pinakayaw nyong mga kasabay sa biyahe nyo, sir. So, sir, gusto pa namin makilala si Ready for Safety. Ano ba yung mga aktibidad and mga initiatives nyo po sa ilalim nitong programa po ng MPT South na Ready for Safety? Ayun, so in collaboration po dun sa departamento namin na communication and stakeholder management, meron po kaming mga ginagawa na mga activities like nagbibigay kami ng motorist education or ang term namin noon dry brakes, no. So nagre-reach out kami sa dry brakes. Dry brakes. Parang driver tapos mga barkadas pinaghalo, parang dry brakes, parang ganun. Katropa, parang barkada. So, nagre-reach out kami sa mga public utility vehicles, public utility buses, yung mga organization ng trucks, no? Tapos nagle-lecture kami sa offices nila, no? Ini-invite po yung mga drivers nila para matutunan or malaman nila ano ba yung meron sa isang expressway at saka paano ba yung proper way or safe way ng pag-traverse sa mga expressway. So, isa po yun sa mga programa na ginagawa namin. So, sir, so kahit yung focus nyo expressways, pero yung mga knowledge and for road safety, madadala nila kahit hindi sa expressway, no? Meron din kaming mga program sa mga schools. Schools naman. Sa mga schools. Meron kaming bayani sa kalsada, parang isang book ito na bayani sa kalsada. Na binibigay sa mga estudyante. Layunin nito na mabigyan ng awareness, no, at saka understanding yung mga estudyante na pangalagahan ang road safety kasi wala tayo kasi curriculum sa sa school about road safety. Pero lahat ng mga professionals nagkakaroon ng ng sasakyan. So syempre kapag ang mga ito nagkakaroon sila ng awareness, in-expect natin na kapag nagkaroon na rin sila ng sasakyan or even sa mga lansangan natin, at least alam nila kung ano yung mga dapat nilang iwasan. So interactive ito na na way of learning. Ayan po. Isa rin 'yan sa mga mga programs namin. Ganda naman nun kasi syempre at least bata pa lang sila, ma-carry nila yung matutunan nila doon sa bayani ng kalsada para pag bumili na nga naman sila, pagdating ng panahon bumili sila, alam nila kasi maalala niya si Sir Carlo, tinuro sa amin ito sa MPT. Ayan. So sir, maraming salamat sa mga natutunan natin. So tandaan natin si Ready for Safety, Blow Bagets, and yung mga programa under Ready for Safety ng MPT South. And nakakatuwa na kumbaga hindi lang talaga, sabi nga, hindi lang trabaho ng gobyerno ang road safety. Ito ay kinakailangan na tulungan
ng mamamayan natin, and of course yan mga private partners natin and organization and institution katulad ng MPT South. Sir, meron po ba kayong mga huling mensahe or shoutout para sa ating mga viewers? Ayun, syempre unang-una gusto ko munang batihin yung ating mga boss, si Ma'am Bing, si Sir Romel, Ma'am Arlet, yan, yung mga tropa ng Calax Traffic dyan sa Calax. So magandang umaga sa inyo lahat dyan. Yun, at syempre sa ating mga tagapakinig, magandang umaga sa inyong lahat. Yun, wag po nating babaliwalain at palagi nating isaalang-alang ang safety natin, safety ng ating pamilya tuwing tayo po ay naglalakbay sa ating mga expressways po. Ayun. So maraming salamat po at ready for safety. Ingat po lagi ang ating mga mamamayan and lalo na ngayon sa tag-ulan. Po. So muli po maraming salamat po Sir Carlo and sa team ng MPT South sa napakagaganda pong programa na makakatulong sa local governance and safety and road safety and security at ganun din sa tourism. Kasama rin natin sila pag-promote ng mga key tourism sites and places sa Cavite and Laguna. Ayan. So thank you Sir Carlo and muli po magandang umaga sa ating lahat and syempre para naman magpa-thank you. Sir, ito po isa sa mga pa-thank you lang, munting pa-thank you namin in relation to safety rin. So meron po kaming igagawad na emergency go bag. Yan. So may nilalaman po nito yung mga first aid kit and thermal blanket para pag kayo ay nilalamig sa gabi or pag may mga emergency tayo. So sir, thank you very much and of course sa mga kasamahan po natin sa MPT South ngayon. And ayan, so i-award din natin yung certificate mamaya. And yun lamang po and muli maraming salamat po sa mga viewers natin and hashtag for a better governance. Thank you. Bye-bye. Thank you po Sir Carlo.